Hey guys, what's up? My name is Sean Wen, and today, tara, i-discuss natin itong live. No? Isang part ng live ni Teacher Mark. Actually, napahisip ako dito sa part na to. So, I really want to talk about this. At the same time, guys, I'd like to invite you na panoorin niyo itong video. Kanina lang tong video ni Attorney Libayan. In contrast, Death Wish versus 50 million Maleta Haste sa Raffy Tulfo in action. Okay? Napakaganda nung sinabi rito ni Attorney Libayan. Now, balik tayo dito kay Attorney. Pwede naman, maging attorney ka, Teacher Mark. In the near future, why not? Tara, panoorin natin si Teacher Mark. Ngayon, kung magkakaso siya, good. Good. Tulad nga ng sinasabi ko, maganda yun. Maganda yun. Alam mo, paisip ako, bakit kaya maganda yun? Na magkaso sila na cyber libel. Diba? Kasi, alam niyo kung bakit maganda yon. Mas maraming tao ang kakasuhan niya. Mas maraming tao ang mag-iingay. At mas maraming media ang makakapansin na si Raffy Tulfo. Di umano ha. Ginagawa niya itong mga bagay na to para patahimikin yung mga kritiko niya at hindi na makapagsalita para yung mga Pilipino tingin sa kanya ha. Yung savior nating lahat. Okay. Stop natin dyan yung sinasabi ni Teacher Mark. Bigyan ko kayo ng throwback. Diba? Naalala nyo ba na maraming galit na galit sa panahon ng martial law? At tinawag nila si Apo Lakay na diktador. What I'm trying to say is that galit ang Pilipino sa diktadorya. They love to enjoy their freedom. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Pero definitely sa atin, andyan yung freedom of speech and expression. Now, minsan na natin itong napag-usapan, no? Na ang mga public officials are public property. And they act as public officials all the time. No, anywhere they go. Kung gagamitin natin example, si Raffy Tulfo, even dyan sa kanyang programa, tuwing nakaupo siya dyan, hindi po siya nakaupo dyan as isang broadcaster or host. He's a senator. Okay? Ang privileges niya bilang isang senador mula sa pagtulog niya hanggang pagmulat ng kanyang mga mata. Tama? Now, dito nga sa ating caption, cyber libel cases, pwede bang mag-backfire kay Idol Raffy Tulfo? Pwede. Based nga dito sa sinasabi ni Teacher Mark. Pag nag-file ba si Raffy Tulfo ng cyber libel sa ilang tao, ano kaya ang ibig sabihin nun, Attorney Villamor? Dapat, pag nag-file kayo ng cyber libel, dapat lahat na nag-comment at sinabing death threat ang sinabi ni Idol. Including yung mga vloggers na sumusuporta at inendorso ni Raffy Tulfo. Tama ba ako? No exemption. Now, mag-iisip ang mga tao, o bakit nagfa-file ng mga case, nagkaso si Raffy Tulfo? Siyempre, yung mga Tulfo natin, sasabihin, tama lang yan, buti nga sa inyo, ganyan. We know. Another question, yung bumoto ba kay Raffy Tulfo nung 2022, do you really think ganun din karami yung boboto kay Raffy Tulfo pagdating ng susunod na eleksyon? With all this, kung sakaling maging
sensationalize na to, national? No. Kasi kung tutuusin, kung halimbawa kukunin ko si Risa Ontiveros as an example, yung mga natatanggap ni Raffy Tulfo, wala pa yan. Yung natatanggap ni Risa Ontiveros, ni Leni Robredo, ni Bongbong Marcos, ni VP Sara, mas malala dyan. So far, wala pang tumatawag o kumu-call out kay Raffy Tulfo as corrupt. Wala pa. Pero may nag-call out na sa kanya na ilabas niya at ipakita niya ang liquidated niyang audit. No? Walang iba kundi si SAS. Diba, we all know naman that Raffy Tulfo is an anti-corrupt person. May nakita pa nga akong video ni Ben Tulfo na kino-call out niya itong dalawa niyang kapatid patungkol doon sa issue na yon. So, hindi ko pa napapanood. Kanino ko ba nakita yon? Nakita ko yung video, pero hindi ko pa siya napapanood. So, lumalabas na kino-call out ni Ben Tulfo ang kanyang mga kapatid na ipakita yung liquidated, no? Audit ng kanilang, or yung kanilang audit rather, yung kanilang audit. Diba? Sa tingin nyo ba, itong pinapakalat na sa cyber libel ang mga kritiko ni Raffy Tulfo, makakatulong sa kanya? Hindi. Hindi talaga. Lalo na kung ang lalabas pa dyan, kaya ka nga nagkakaso dahil patatahimikin mo yung mga tao. Diba? Another concern, ito, bilang, na lang, citizen ng Pilipinas. Nagtataka lang ako na ito bang mga inaakto ng mga Tulfonatics vlogger, may basbas ba ito ni Raffy Tulfo? Alam ba ni Raffy Tulfo ang mga kino-content ng mga taong to? And sa totoo lang, hinahanap ko yung sinabi may nakarating sa akin na sinabi di umano ni Attorney Villamor na ako daw ay kalaban ni Raffy Tulfo. So hinahanap ko yun. Hinahanap ko yung video na yun. Another thing is, yun nga, sinabi daw di umano ni Attorney Villamor na law student pa man din daw ako, pero makakasuhan daw ako. So hinahanap ko rin yung video na yun. Ako kasi guys, I really don't easily believe sa mga hearsay. Lalo na sa mga ganitong bagay. 'Di ba? Kasi kung gagamitin nyo lang din naman ang pangalan ni Attorney Villamor for a way para akala nyo mapapatahimik nyo ako, kawawa naman si Attorney Villamor. Tatandaan nyo, si Attorney Villamor may lisensya na pwedeng makompromise dahil sa ginagawa ninyo. Hindi ako ganun ka-sure kung totoo nga o may na-file nga si Attorney Libayan in against dyan sa death wish na natanggap niya galing kay Aidel. Yung death wish na yan, no, yung death wish statement na yan is nag-result po ng death threat. Hindi lang kay Attorney Libayan, pero na compromise ang safety, no, at security ng kanyang pamilya. Wala pong padre de pamilya ang gugustuhin na mailagay sa alanganin ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga bata niyang anak. Siguro, even if, no, ilagay natin si Attorney Villamor sa sitwasyon na yan, he would be doing the same thing. Diba? So, ito bang kumakalat na magfa-file di umano na cyber libel, magbabackfire kay Idol Raffy? I believe so. Bakit? Dahil pag nalaman ng mga taong bayan, so far sa ngayon, busy sila sa China, busy. Gaya nga na sinabi ko pag
pag pinopost ko mga video sa Facebook tungkol kay Raffy Tulfo, nilalangaw, walang pakialaman tao kay Raffy Tulfo. Busy sila. Pero pag ito, umalingaw-ngaw na mass filing ang Raffy Tulfo in action, or si Raffy Tulfo rather, ng cyber libel, okay, people will immediately think na diktador si Raffy Tulfo. And by doing so, by filing the case, pinapatahimik niya ang mga tao. And this will create a negative impact to Raffy Tulfo. Hindi siguro gugustuhin niya ni Raffy Tulfo. Diba? Ngayon, if you're saying na wala kayong minimin doon sa sinabi ni Idol Raffy sa kanyang October 3 live sa Wanted sa Radyo, yun ang i-debunk nyo. Tama ba? Yun ang i-debunk nyo. So, dyan sa sinasabi ni Teacher Mark, naniniwala ako. Tapos, samahan mo pa ng video ni Atty. Libayan. Pag pinagsama mo yung sinabi ni Atty. Libayan dito at sa sinabi rito ni Teacher Mark, promise ko sa inyo, mapapaisip kayo. Sabihin nyo, o nga no? Diba? So again, this is just, an academic discussion na parang brainstorming. Iisipin natin. Parang may sense nga. Dito yung sinabi ni Egay, palaki natin. Ito yung prinisend ko kay Attorney Villamor. Yung case ni Ombudsman versus ni Mencio Yabut Sr. Republic of official must not be onion skin. Diba? Naging major concern lang naman sa atin yon dahil nakita natin yung statement to ni Idol, gaya na sinabi ko sa inyo, naging major concern siya sa atin kasi nakita natin yung impact kay Atty. Libayan nung statement. It's not even about the statement alone, but the effect of the statement. That Atty. Libayan received number of death threats that day. Yun yung hindi natin gusto. Na na-compromise sila ng pamilya niya. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And let me know kung nag-a-agree nga kayo dyan sa sinabi ni Teacher Mark.